Hello, good morning. Kumusta po kayong lahat dyan? Dahil meron tayong overripe banana rito, gagawin kong pancake. Hinog na ho talaga. Lagi kasi kaming may banana. Kung minsan mainit na ngayon dito, madali na hong mahinog. Kahit i-ref, pumapangit lang ang itsura dahil umiitim. Dudurugin ko muna. Hindi na ako masyadong susunod sa recipe sa YouTube. Parang simple lang naman kasi ang pancake. Tapos lagay tayo ng 1 cup ng flour. Yung 00 ho, bread flour ba ito or for all purpose. Tansyahan na lang to. Hindi naman masyadong masela ng pancake. Hindi naman ito cake na commercial cake or pambenta na ano. Then, lagyan natin ng baking powder. Yung iba gumagamit ng sodium bicarbonate pero ayoko, may allergy ako doon. Okay. Mix lang. Sugar. Lagyan natin yung sugar. Siguro once tablespoon lang. Kasi meron ng banana, matamis na yan. Tapos diba maglalagay pa ako ng honey sa ibabaw. Konting salt. Ang salt kasi pa-neutralize ito ng lasa. Para lumitaw yung tamis. Lalo pag gumagawa ng mga sweets, ang alam ko naglalagay ng konti. Depende naman sa sweets, hindi naman ho lahat. Babako lang dito. Yung liquid, ibubukod natin. Ano naman usually pinupugod ng liquid pag gumagawa ng ganito. Tapos sabay na ilalagay 1 egg. Ito na gagamitin kong pang-beat ng egg. Para hindi na tayo masyadong magtambak ng hugasin. One cup of milk. Oil, a bit of oils, konti lang. Iba-iba ko sa recipe kung minsan naman yung iba butter ang nilalagay na kaya lang masyadong mabigat ang butter, parang mas light pa ang oil. Pag ganito, nagluluto ako ng ganito, inuuna kong i-measure. Pag kailangan ko ng measuring cup, inuuna ko yung mga dry ingredients. Kasi pag inuna mo yung wet, tapos isa lang ang measuring cup mo, hugasan mo na naman at tutuyuin. Di unahin mo na itong dry, diba? Tapos saka mo gamitin dito sa wet ingredients. Pwede nyo lagyan ng vanilla. Pero siguro hindi ko nalalagyan kasi may flavor na matapang ho ang flavor ng banana. May konting doubt ako dito sa ano. Dagdagan ko lang ng konting flour kasi naglagay ako ng oil, so dumami yung liquid. Though may banana din naman itong flour, so medyo
Mas nadadalian akong i-mix kapag ito ang inilalagay ko sa dry ingredients, hindi the other way around. Kasi pag ito ang inilagay ko dito sa wet ingredients, parang mahirap tunawin. Pero dito ko nilagay, parang mas nadadalian akong i-dissolve at i-combine. Wala na ba akong nalimutan? Baka may ingredients pa akong hindi na sana nailagay. Kita nyo ba? Yan. I-whisk lang natin. Pwede kayong gumamit ng pang-whisk. Ito. Gamit nga tayo ng pang-whisk. Para siguro mas madurog. Mawala yung mga bula-bula ng hindi pula, ba to? Itong mga buubong harina pala, hindi bula-bula. Pero ang naintindihan ko sa mga ganitong pagluluto, lalo ang pancake, wag i-overmix. Cupcake, pancake, basta nawala na ho yung mga buubong harina. Wag yung talagang mix na parang gumagamit kayo ng blender o mixer. Wag ganun. Ang tendency yata hindi aalas Kung minsan hindi naman masamang mag-experiment, lalong paglulutuin na hindi naman kaganong kabongga na para susunod alam na, diba? Iwanan lang muna natin ito dito. Tatakpan ko muna para umepekto muna yung baking powder. So, kinumbine ko lang, hindi ko masyadong hinalo ng matagal. Takpan natin, iwanan natin at least 10 minutes, 15 minutes. Gawa muna kayo ng ibang bagay bago nyo balikan. Naka-ready naman na ito. Lalagyan na natin ito ng konting butter lang. Kasi once nilagyan nyo ng butter, lalo na ganitong kawali, na hindi dumidikit ang pancake, ang niluluto, kahit meat. Konting butter lang. Isang lagayan lang ng butter hanggang matapos na yun. So, lagyan natin ng konting butter lang. Muna. Madali na magdagdag. Nasusunog din kasi ang butter Lagyan mo na yun. Ganyan lang. Kasi sa gitna lang tayo mag-aano ng pancake. Tapos, bahala na mamaya. Basta ganyan muna. Dahil ayoko ng pancake na sobrang lalaki. Mas gusto ko yung maliliit lang na pancake. So, yan na muna. Hayaan na, hintayin muna natin. Ito na yung mixture natin after 15 minutes. On na natin yung flame. Medyo matunaw ng konti itong butter. Gagamitan ko nito. Maliit lang ho ito. Tama lang ito sa paggawa ng pancake. Kung ayaw nyo ng sobrang lalaki. Iba ho ito dito. Ito yung pang sanilaga o may sabaw o soup. Sa camera kasi minsan parang ang lalaking tingnan ng maliliit na bagay. Kaya ko in-explain. Huwag lang masyadong malakas na apoy. Madaling masunog ang butter. Ayan.
Kung gusto nyo lakyan, idoblehin. Pero baka mainip ako, kaya gawin nga nating dalawa na. Tapos igaganyan ng konti yung ibabaw. Spread ng konti. Yun lang talaga. Pag malapad kasi mahirap i-flip. Pag maliit mas madali. Gamitan nyo lang ng ganito sa pag-flip. Di bang sabi, pag gumagawa ro ng pancake, hintayin na mag-bubbles yung ibabaw bago baliktarin. Yun kasi yung sign na umalsa na at luto na yung ilalim. Pansin nyo yung butter na nilagay ko kakaunti pero parang marami pa rin. Kaya dapat talaga just enough para mag-grease yung pan. Kita nyo, lumalabas na yung bubbles sa ibabaw at sa gilid. Sign ho yan na naluluto na yung ilalim niyan at lumaalsa na. Kasi pag hindi umalsa ang pancake, failed. Pero pwede pa rin kainin yun. So, no problem. Ayan o, dumadami ng bubbles. So. Kung may doubt, di-check. Ganyanin ng konti o sa ilalim. Tingnan nyo kung nagkukulay brown na. Okay pa naman, hindi pa naman brown talaga. Iiwanan lang natin para umalsa pa. Dahil pancake ang kakainin ko, gagamit ako ng ibang klase. Ayan, so palagay ko ano na yung ilalim nito. Medyo ano, ayan. Amoy ko yung aroma ng ano, amoy ko yung bango ng saging. Sabihin na natin na pancake na parang maruya para sa ating mga Pinoy. I'm sure malambot. Nakikita naman na sa itsura niya na malambot. Oh. Kasi pag hindi umalsa, di mamatigas. Para kang kumakain ng crepes. Pag hindi umalsa yung ganito. Flat. Pagka ganon, crepes na, palamanan mo na lang ng ham. Ayan, madali na akong maluto pag binaligtad na. Brown na yung ilalim. So, hindi na ako hindi ko na i-grease yung pan. Kasi ano na yan. Hindi na yung didikit. Lalo't antederente naman ito. Ibang tawag sa atin, Teflon. Diba? Hindi na yung didikit. Hindi naman i-adjust yung laki. Depende na yun sa inyo, sa gusto nyo. Medyo liitan ko lang ng konti ngayon kasi parang ano eh, mahirap i-flip. At dahil mahilig ako sa butter, lagyan na natin habang mainit para matunaw na yung butter sa ibabaw. Kaya ako ginagawa ko, pagising ko sa umaga, sermon ng almusal. Naalala ko tuloy si Capreddy. Rest in peace. Legendary OPM artist. Ang laking kawalan sa Philippine industry ng music. Mga panahon namin. Hindi na ako sila basta-basta mapapalitan. Iba yung mga sinaunang kanta. Mapa-Tagalog sa atin at mapa-English. Napako na ako doon sa mga sinauna. Dahil yun ang talaga magaganda at may mga sense yung mga salita. O baka mapabayaan ko na ito, nagbabubbles na. Oh. Baka masunog. Malapit na, naagapan ko. Baka ma-over na ako nito sa butter. Masarap kasi, lalo na ako pag may honey yung ibabaw.
Tapos nakita mo, nagme-melt yung butter sa ibabaw. Lalagyan nyo rin ng jam. Yung iba Nutella siguro. Hindi ako mahilig dun. So, kung gusto nyo, pwede rin yun. Saka medyo matamis na to. Bago to lagyan ng honey, titikman ko muna. Kasi baka matamis dahil yung saging, matamis. Tapos nalagyan ko pa ng 1 tablespoon of sugar. Iwanan muna natin para nasa site niyang beauty. Yarn. Siyempre, hindi ko na ilalagay sa plato ko yan. Dito na sa ibang plato. Dahil yung asawa ko mamaya baka gustong kumain. Dito ko muna pagpapatong-patungin ko yan dito. Kita nyo kumapal talagang umalsa talaga siya. Yung pancake. Hindi ko na ho pala sinabi yung sukat ng baking powder. Kasi yung baking powder na yung bukas na. Tagal na yung bukas yun na inano ko, tinabi ko. Sabi kasi ang baking powder daw pag matagal ng nabawasan na yung isang balot na gano'n, yung how do you call it, sachet, yung gano'n. Ipapakita ko para hindi lang mahirapan mag-explain. Isang ganito, isang packet ba ito. Pag nabawasan na ho, hindi na daw, dapat daw gamitin agad kasi masisira na, hindi na raw tatala. Pero okay naman, umusbong naman, di ba? Kaya hindi na ako nagbukas ng bago kung anong nandun, yun na yung ano. Kasi ang pancake naman, sabi ko, kahit konting baking powder, kahit di gaanong umalsa, okay na rin sa akin. Kasi yung pang negosyo, pang commercial na gano'n, talagang hindi ba pinapaalsa nila. Kaya may aftertaste. Pag kinain mo, mapait-pait. Sobrang dami ng baking powder para dumami nga, para umalsa agad. Konting harina lang, tapos biglang lolobo, hangin ang loob. Naalala ko nung bata kami, pero syempre masarap yung para sa atin, di ba? Yung mga nag-iikot, yung tinutulak yung kariton, tapos paparada, magagawa ng pancakes. Kaya natin dito. Then meron pa, so, ano natin? Lagyan ulit natin. Pagsaktuhin na lang natin para itong natitira isang ganito na lang ulit. Hintayin ulit natin ito mag-bubbles. Itabi ko muna itong butter. Ayan ho, nag-bubbles na. Flip. Silipin natin yung ilalim, okay? Luto na. Ito na, kasunod natin. Last na ito. Maliit-liit na ito. Tinanggal ko na yung kutsaron. Hindi na kailangan yun. Sisimutin lang natin ito.
Para mamaya pag gising ko, kakain din siya nito. Ayan, nagbabubbles na. Ibig sabihin luto na ilalim. Flip natin. Ayan. Meantime, initing ko na yung gatas ko. Mamaya makalat mag-wash-wash muna tayo ng ano. Off na. Mainit pa pati yan. I-off na. Hayaan lang dyan. Maluluto pa ho yan. Yan ang technique ng mga gusto magtipid sa gas. Pag mainit pa naman ho yung ano niyan, hindi agad bababa temperature. Kahit na yung oven, pag nagbe-bake, ino-off ko muna ng mga 5 minutes before ng cooking time. Ino-off ko na, iniwan ko sa loob. Halimbawa, yung mga chicken, ganun. Pero yung may mga cases kasi like bread na hindi nyo pwedeng iwanan sa loob kasi baka may magkaroon ng ibang reaction yung binebake nyo. Dapat siguro ilabas talaga. Baka mawala yung crispness nung tinapay, di ba? So, depende na ho yun. So, dito naman sa mga ganitong luto, iwanan lang, ang purpose lang natin maluto pa, like egg, no? Pag luto ka ng egg, pagka uminit na ho yun, boil ka, 2 minutes, tapos may takip yun, di ba? Madaling mag-boil kapag may takip. Tapos i-off nyo na, iwanan nyo lang doon sa ibabaw nito ng kalan, tapos takpan. Kaya lang na gano'n. Maluluto pa ho yun, nagpapatuloy pa yung init nun. Kasi pag ma-overcooked na, kapag yung iba, ewan ko bakit nagbo-boil ng sobrang habang time, cooking time. Tapos nagpo-form na yung parang gray dun sa paligid nung pula nung itlog. Di ba yun yung parang sabi nila kaya daw tayo nagkakaroon ng hangin sa tiyan. So yun lang mga konting tips na masasabi ko sa ngayon. Bye for now. Keep safe. God bless.